I'm Amelita Santos, agency manager under my husband, who is the first ever general agent appointed by Eternal Gardens. And that was way back 1975. Ako po si Mary Ann Bechong, isang sales counselor ng Eternal Gardens for 42 years. Si Linda Gonzalez ng Eternal Gardens Memorial Park dito sa Baysa, the first branch of Eternal Garden. Agency manager under Clarita Rodriguez Agency. I started working here 1976 until now. Nagsimula kami dito through my parents. Sila po yung dating may general agency dito sa Eternal Gardens. Ang trabaho ko lang yung sa mga anak ko dahil mga maliliit pa sila noon. Tapos nagkakantin ako. I started building a canteen there at Passageway to Eternal Garden. May nag-recruit sa akin din. Oo, may nag-recruit. Tapos at the same time yun, nagbebenta ako ng Eternal, may canteen ako. We were both realtors. Realtors under PAREB, Philippine Association of Realtors Board. And we belong to the Quezon City Realtors Association. My husband and I cooperated and we were introduced to the Ambassador Antonio Cabangon Chua by Mr. Rod Valencia himself. Yung husband ko, may maganda siyang vision. So, being a good wife, I conceded to him. Kasi at that time, mababa ang property market. Wala kami mabenta sa real estate. So, nung nag-umpisa kami dito, medyo maganda nga ang result as investment. So, we started selling to my relatives who were well off. Pinagpatuloy ko rin itong business na to kasi kailangan Kailangan ng mga tao, ganon. Na yun nga, balang araw, magpapasalamat pa sa'yo dahil nakakuha sila. It's a long job for me kasi meron kami at that time na coffee shop. Hindi ko mapagsabay. So I gave up the coffee shop. Nag-concentrate ako dito sa Memorial Park. Yung iba, puro negative. Pero hindi nila naisip. Darating at darating ang panahon, doon din lahat mapupunta. Iniisip nila na baka gusto naming mamatay na sila or baka sumunod na sila. Nung una, they rejected me. Pure Chinese kasi ako. Ayaw nila talagang i-carry ang memorial. Anything that has to do with death, no? I was quite disappointed. Talagang iniyakan ko. Iniisip mo, mahirap ibenta. Dahil, siyempre, yung aalokan mo, buhay pa eh. Diba? Parang gano'n yung ng mindset ko. Yung may-ari ng isang hardware. So, nagpakilala kami ng husband ko. Tuwing makikita niya kami na parang may kinatatakutan siya. Sabi niya, ayaw ko pang mamatay. Wag na kayong pupunta dito. Marami pang incidents na nagagalit sila. Na misinterpret lang yung husband ko. In fact, parang tinapunan yata siya ng bangkay. Yun lang ang nakwento sa akin ng parents ko na yun nga, pagka meron silang pinuntahan, like kamag-anak or ano ba yan? Bakit mo kami binibentahan yan? Hindi pa naman kami mamamatay. Sinasaraan ang pinto. Yung mga anak nagagalit sa akin dahil binibentahan ko sila ng memorial lot. Pag nakikita nila ako, nagagalit. Bakit guro sila binibentahan ng gano'n? Maraming experiences kami pag sa ganyan.
Pero nawawala naman yun eh. Wala. Yung nawala over time. Kasi palaging ang approach namin, ang pag-introduce as investment. Maraming tao na they look up to my husband. Kasi kahit ayaw bumili, napapabili niya. Oo, as investment. Ang nire-recruit namin, yung mga nangangailangan ng additional income. O yung gustong kumita talaga. Nasa sense namin, talagang kailangan mag-work kami and try our best. Ang unang ginawa ko lang ay yung mga kapitbahay ko, yun ang una kong ni-recruit. I even went to different elementary schools. Tinignan ko yung mga teachers na willing to sell. Nakita ko, they are good communicators. So, nakuha ko silang magbenta. I have to take up cooking lessons kasi kalimitan ng nare-recruit ko mga home economic teachers. Sa palengke pa lang, namamalengke ako. Doon, nagtatry ako mag-recruit ng mga sales. Ang inaano ko, sales counselors na gustong kumita. I can name several. Yumaman din sila. Yumaman sila. Kaya, they are so thankful. Kasi na-augment ang family income nila. Even yung kanilang monthly commissions are even greater than their husband's income. So, nung nakita nila, naging good friends kami. And so, even now, magkaka-friends kami. Yung mga kasama naming nagbenta dito, naging developer din ng Memorial Park. I still remember those days. I'm so grateful na na-introduce ko sa kanila. Nag-invest sila up to now. Napapakinabangan nila. Malaki ang naging papel sa akin ng Eternal Gardens dahil nakatulong ng malaki sa akin mga pangangailangan ko, pag-aaral ng mga anak ko. I have 2 nurses, and IT, and then the other one is commerce, marketing. Napundan din ako ng loteng residential na ngayon, tinitira ng mga anak ko. Natulungan ko, although yung husband ko rin, kasama ko, pero siyempre sa pabrika lang siya nagtatrabaho. Malaki pa yung kinikita ko. Kaya malaki ang tulong sa akin ng Eternal Garden ng Baysa. Sa parents ko kasi noon, ang parents ko, dito nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng iba't ibang sasakyan through Eternal Gardens. Yun ang namin, yung mga apo niya, napag-aral niya sa mga private, through Eternal. Kaya tinutuloy-tuloy pa rin namin ang nandito kami ngayon, hanggang ngayon. Actually, yung isa nga, hinahasa ko na rin dito, yung panganay ko sa Eternal Gardens. Yung parents ko, iniwan sa akin. Siyempre, ako rin, mag-iiwan sa anak ko ng pati pamangkin ko, meron. Kaya kung may extension nga ito, siguradong marami pa kaming mabebenta. Si Amba, mabait, lalong-lalo na dun sa parents ko. Kasi yun, nakakasama nila si Ambassador. Every time na we had a awarding party, we are all there, and then he is very accommodating to us, always greet us, very humble person, and always smile at the people he met. Kalimitan si Ambassador kung magkwento, i-address niya kami, fellow workers, pati mga anak ko. Pag nakikita niya, lumalaki. We grew up together with the company. He was a good man. At saka, masayahin siya. At saka pag nakita niya ako, mahal, tumataba ka yata. And I believe na siya. He is in heaven right now.
Although hindi siya perfect, talagang I believe ang dami niyang tinulungan. Hindi siya nagpakayaman. Lahat ng kinikita niya, roll over niya sa mga ibang ano. Nakita ko how humble he was. Meron kaming mga training na binibigay ni Ambassador every month halos. O nung start pa lang nito. Kaya na-enjoy namin yung aming journey. And even now, nasi-share ko yon sa mga under sa akin na mga sales associates. Namin talaga si Ambassador. I cannot forget him. Tagal na, no? 50th na si Eternal Gardens. Imagine, hanggang ngayon, hindi nila kami kinakalimutan ni Eternal Gardens. Iba kasi ang pagtanggap ng Eternal Gardens sa amin. Kahit na matagal na kami, matagal na kami dito sa Eternal Gardens, nandun pa rin yung paggalang sa amin ng mga, kahit bago na yung mga empleyado. Pag nalaman nila na ito yung mga pioneer ng Eternal Gardens, ginagalang pa rin nila kami. Yun ang nagustuhan namin dito sa Alaw. Tsaka yung mga pamamaraan nila, napakaganda. Kumbaga, sila, accommodating ang Eternal Gardens. Hanggang ngayon, may paggalang pa rin sa ahente si Eternal Gardens. Wish ko, tumatag pa, pa sila ng mga maraming branches. Sana marami pa silang matulungang tao. Ang wish ko lang dito sa kumpanya natin ng Eternal Gardens ay sana lumago pa at makakuha pa ng maraming pwesto, maraming lugar na gagawing Eternal Gardens. Kasi ang mga tao ngayon ay widen na, open-minded na sila. Kaya siguro, more sales, more power. Mapapansin nyo ang landscape nito, mas maganda. Kasi may mga rare plants, yung mga trees, di ba, all over. Walang talaga, comparison. Maganda talaga ang Eternal. Ang wish ko for everyone na to continue the legacy of the Ambassador, yung humility niya kailangan. Kahit na na-reach mo na yung, kunyari, akala nila mayaman sila. Hindi sa pera lang. Palagi yung alalahanin si Ambassador na so humble, always magdididikit tayo kay Lord. And now na 13 na ang kanyang memorial parks. Congratulations. And always keep the legacy of the Ambassador alive in your hearts.